Sawadee Katalan, Mabuhay Philippines, Maradja Karaja, Surigao. So for today's video ay gagawa ko ng reaction or share ko yung aking pananaw doon sa hiwalayan ng isang famous social media influencer, isang Filipina teacher dito sa Thailand, si Jan Mansong. So, lingid sa kalaman ng lahat, hindi naman siya exposed naman siya or kaya open naman siya sa kanyang libro, sa kanyang buhay bilang isang guro, sa kanyang love life. So, I watched yung video niya kahapon regarding doon sa hiwalayan ng kanyang seaman boyfriend na si Josh. So, hindi ko nababanggitin yung name ni Boy. Actually, bago ko sisimulan, itong Boy na to, nakita ko to sa mga videos niya. At the day bago umuwi itong Boy na to, na naginip ako na naghiwalay sila. Then after a few, third party kasi yung dream ko na yon. So, may comment ako doon sa mga videos nila, sila pang dalawa na sa room sila during yung ano nila, proposal yon, engagement. Sa hotel dito yun sa Bangkok or Singapore. Mababasa yun ni John. Kung mababasa niya, well, mapapansin niya yung comment ko na yun. Pero aside from that, ang dahilan talaga ng breakup nila is about pera. So, hindi ko alam yung buong kwento, pero ikukwento ko kung ano yung nakikita ko base doon sa sinishare ni Jan Mansong. So, maganda siyang babae, no? Magaling, matalino, at punong-puno din siya ng pangarap, 'di ba? So, well, itong mensahe ko sa lahat ng mga kababaihan at lahat ng kalalakihan sa mundo na tayo, kailangan talaga tayong mga babae or tayong mga lalaki, dapat may pera talaga tayo, no? Kailangan meron tayong pera sa bulsa at hindi tayo umaasa sa mga boyfriend natin or kahit may asawa ka na. Kasi walang perfect na tao sa mundong ito. So isusumbat pa rin ng lalaki yung pera na meron siyang naibigay sa pamilya, kahit pamilyado ka niya. Hindi man niya verbally sasabihin, ipaparamdam niya sa'yo through his action. At totoo yan, walang perfect, mayaman o mahirap, average ang situation, pinaparamdam ng lalaki yun kasi ako naramdaman ko rin yun. Pero wag lang dumating sa point talaga na ako talaga yung susuko na paulit-ulit na ipaparamdam sa akin kung ako yung sa side. Kasi ito yung nangyari kay John. So, dahil usapang pera nga issue, itong si lalaki, syempre, sinusumbat niya yung mga naibigay niyang pera sa babae. Syempre, kung ako naman babae, dapat ako ang gastusan mo. 'Di ba? Ganun talaga, ganun kasi ang give and take siya, pero lalaki ka at yung babae ang wala sa ngayon, yung partner mo ang wala, 'di ba? At dapat yun kasi ginagawa yung pagbibigay ng pera or anong gamit, ginagawa yun galing sa puso, na puno-puno ng pagmamahal. 'Di ba? Wag isumbat sa partner mo kasi talagang never magiging successful ang relation nyo pag ganyan, 'di ba? So, itong sa babae na trap siya sa pananakot ng lalaki na ganito ganyan, na tatalon daw sa barko kung hindi mag-iiya sa engagement, kung hindi sila magpapakasal, ganyan-ganyan. So, sa ganun pa lang, red flags na yon. So, napaka-selfish ng lalaki sa part na yon. Kasi kung mahal mo ang babae, bigyan mo siya ng freedom. Hindi pa naman kayo kasal eh. Engagement pa lang naman. So, dapat, bigyan mo siya pa rin ng freedom. Kahit asawa mo na siya, no? Hindi mo pwedeng sakalin at hawakan ang kanyang buhay. No, napaka-selfish ni Boy. Itong si Boy din kasi, wala akong pinapanigan, pero itong si Boy kasi, nakikita ko feeling mayabang. Feeling mayabang siya, nangungwenta siya, kwentador siya. At mahirap si Boy magiging asawa. Kung ganyan ang asawa mo na kwinukwintahan ka pa lang, mag-girlfriend pa lang kayo, kwinukwintahan ka na ng pera, pinamumukha na sa'yo yung malagastos yung pera, red flag na yun mga girls. Wag niyong ituloy ang pagpapakasal sa lalaking iyan, no? Kasi feeling ni Boy may pera siya, seaman siya. So, ayun, feeling niya siya na yung may karapatan, siya na yung may makapangyarihan. And aside from that, parang nararamdaman ko rin itong si Boy na nagtitrigger din nagpo-post din siya. Kasi kung may respeto at pagmamahal siya kay Jan sa babae, dapat hindi siya magpo-post doon sa page niya na nagpapatama siya. Wala siyang binabanggit na maalan, pero patama niya dun sa girlfriend niya. Di ba naging magkarelasyon naman sila? Dapat respeto na lang din sa kay Jan, kay Teacher Jan, di ba? So,
Ganyan yung nakikita ko sa hindi magandang ugali ng lalaki, no? Tsaka hindi, sa tingin ko din hindi lang pera to eh, dinadahilan lang to ni lalaki. Mukhang playboy to si lalaki talaga sa tingin ko pa lang. Sa mga galawan niya, may ano yan, may third party. Ginagawa lang niyang dahilan niya na sisihin si Jan na may nanliligaw kay Jan, na Jan is involved with another guy according doon sa video ni Jan. 'Di ba? Na sinasama niya yung guy doon sa rason bakit sila naghiwalay kasi biniblame niya yung babae kung bakit sila naghiwalay. Feeling ko may third party to tapos ginagawang dahilan lang yung pera din. Isa din sa mga ginagawa niyang dahilan. 'Di ba? So mga babae, mag-isip-isip kayo. Okay, work hard, mag-ipon, dapat may pera tayo kasi kahit may asawa ka na, bayot, sakripisyo mo ang sarili mo. Siyang kasyungahan ka na talaga, no? Sinasaktan ka na ng asawa mo, tapos pinagpintahan ka na pagdating sa pera, mag-stay ka pa rin. No! Dapat talaga tayong babae, magsikap tayo, magtinda ng suman, laban! Magtinda ng suman, magtinda ng biko, magtinda ng muron. Diba, mga girls? Have a nice day, everyone.